Nagbabantay. Amen? Palapakan natin pag Amen. Number 2, hindi naman yata tama na si Lord lang ang tingin ng tingin sa iyo. Tingin ang tingin sa atin. At ikay ko sa nakatingin! Kung saan nakatingin. Kayo ba natutuwa na kinakausap mo yung anak mo kung saan nakatingin? Nagagalit tayo, tumingin ka sa. At siguro kahit ibang tao, kapag kakausap ninyo, hindi kayo masisiyang kausap kung yung tao kinakausap niya kung saan nakatingin sapagkat para sinasabi niya hindi ka mahalagang kausap. Talagang likas sa atin na nais natin pag nakikipag-usap, eye to eye. Amen. Mata sa mata. Tama, mali? Tama. Kaya hindi naman niya tatama na si Lord lang ang tingin ng tingin sa atin. At tayo kung saan tayo nakatingin. Sa mga babae. Yan o, meron ako dating pulseras na El Sedar bigay na dito sa akin. Sabi niya, paano? Suot mo lagi yan. Kasi ito ka na yan, suot mo lagi yan. Yan ang maglalayo sa iyo sa mga tukso ng babae. Amen? Kasi dito sa Dubai, ang daming mga nagkakawindang-windang buhay, di ba? Yan ang maglalayo sa iyo. Ha? Mararamdaman ng mga babae, kung meron man, na meron lakas na magtutulak sa kanila, papalayo sa iyo. At nakasaya ko sa Hong Kong, ang daming babae. Sa gawain, libo. Sa gawain, sinubok ko doon. Mga kapatid, nais ko subukin ang kapangyarihan ng bracelet na ito. Ang daming babae. Pakiramdaman po nyo, pag tinakat ko sa inyo, kung meron pong kayo nararamdamang power o lakas, na parang tinutulak kayo, palayo sa akin ha? Kung tinakatong gano'n, parang camera. Ayan, kahandahan. Sabi ko, ngayon, meron ba kayong nararamdaman na parang lakas na nagtutulak sa inyo, sa akin, sa inyo, papalayo sa akin? Sabi niya mga sister, wala! Sulit ko, pinali ko. Pakiramdaman niyo mabuti. O ngayon, meron ba kayo nararamdaman na parang lakas na nagtutulak sa inyo, papalayo sa akin? Wala, sabi! Sabi ko sa ay, nakakalimutan ko yung sinabi ng sister wife ko. Ito pala, tumatalab lang sa mga bata, magaganda at sexy. Kaya pala wala kayong maramdaman. So, hindi naman yan tatama na si Lord tingin na tingin sa akin tapos ako sa ako nakatingin babae. Amen? Hindi tama. So, kapag natigis ang ating paningin sa Panginoon, doon magkakawindang-windang ang ating buhay. Psalm 121 verses 1 up to 2, I look up to the mountains. Where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. I look up to the mountains. Sapagkat sa mga Hudyo, ang mountain ay place of encounter with God. Ang bundok sa kanila ay lugar ng tagpuan sa Diyos. Kaya sa Mount Sinai, doon nakatagpo ni Moses si Yahweh. Doon binigay yung 10 utos. Sa mga bulubundukin, sa Mount Tabor, Mount of Galilee. Lagi doon mga kapatid, sa atin, naniniwala tayo. Ako ilang beses ako napanig sa Mount Banao, sa San Pablo, Laguna. Ang ganda ng experience doon sa mountain top mga kapatid. Kaya sa mga Hudyo, sila'y tumitingin sa bundok. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Kanino mang gagaling aking saklolo, ang tulong na kailangan ko sa Diyos pagmumula na may gawa ng langit at lupa. Always fix our eyes unto the Lord. At ang number 2, na message ay ito, the eyes of the Lord's people are always upon the Lord from the beginning of the year to its end. Ito ang dapat. Your eyes must be always focused unto the Lord. Lagi nakatuon ang ating mga mata sa Panginoon. Huwag lilihis sapagkat pag lumihis ang ating paningin sa Panginoon, doon magkakawindang-windang ang ating buhay. Si Pedro po, umibig sa isang napakagandang dilag sa kanilang baryo. At yung babaeng kanyang minahal, kumbaga sa score, from the scale of 1 to 10, 10. Parang po direct, 10. Ganda talaga. Si Pedro, karta, parang putangay, putangay. Ano? Walang ara. Zero daw. Zero na yung Pero kwento. umibig sa napakaganda. Kaya, parang ang tingin niya doon sa babae na parang Diyosa.
Sinasamba kita. Yan. Eh, siya po'y na-busted. Hindi niya ho matanggap. Sapagkat doon nakatuon ang kanyang isip eh. Doon nakatuon ang kanyang kalooban at buhay sa babaeng ito. Gagawin niyang lahat. Ibibigay niyang lahat. Ibigay na siya ng babaeng ito. Pero siya po'y na-busted. Hindi ho makayanan ni Pedro ang katotohanan. Hindi siya tanggap ng babae. At isang araw, nagkakagulo yung baryo. Sapagkat nakita nila si Pedro, ang doon sa pinakamataas na puno ng nyog, kakaway-kaway. Na lumuwag ang tornilyo. Ang feeling niya, nasa aeroplano siya. Kaya nagkagulo yung mga taga-baryo, tawagin yung kanyang ina, at pakiusapang bumaba, napakataas ang punong yan. Baka malaklag mamamatay, tawagin yung nanay. Tinawag yung nanay, anak! Makinig ka sa akin, bumaba ka dyan! Bumaba ka, anak! Hindi pinakinggan yung nanay, kumaway-kaway lang. Nay! Bye! Eh, tawagin yung yung barangay captain para pakiusapan. Tinawag yung barangay captain. Pedro! Bumaba ka dyan, baka mahulog ka! Wala, hindi nakinig. Kaway-kaway lang. Tawagin niyo yung chief of police. Siguro matatakot na yan. Tinawag yung chief of police. Pedro! Pag hindi ka bumaba dyan, paparling kita. At inunahan niya yung police. Peng! 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 Para nakakilala yung chief. Peng! 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 Hindi, wala nagawa yung chief of police. Napahiling ng chief of police. Wala. Pare naman. Tawagin niyo lang si Father. Yung pare. Para mabasbasan. Tinawag yung pare, dumating si Father. Pedro, anak! Umalis yung pare. Pag-alis yung pare, si Pedro parang biglang liwanagan ng isipan. At dahan-dahang bumaba at buong ingat na bumaba. Naku, pababa niya, kinurot siya ng nanay niya. Ano ka ba, anak? Ako, nanay mo, nakikiusap siya, umiiyak na, hindi ka nakinig. Yung barangay captain, yung chief of police, hindi mo pinakinggan, inunahan mo pang baralin. Si Father, wala naman sinabi, gumanon lang. Dahan-dahang bumaba. Inay, ang liwanag na dating sa akin ng message ni Father. Anong message? Hindi naman siya salita si Father. Nay, sabi ni Father, Pedro, mataas ang puno. Pag nahulog ka, patay kang bata. Kung marami nasisiraan ang ulo sa pag-ibig, hindi makamove on. Yung iba naman iniwanan. No, pinagtaksilan, niloko, dinobot, hindi makamove on. Bakit? Doon nakatuon ang kanyang buhay. Doon nakatuon ang kanyang paningin sa halip na sa Diyos. Pero kung sa Diyos ka nakatuon, sa Diyos ka nakafix ang iyong atensyon, ano lang problema ang dumating, makakamove on ka, makakamove on ka. Amen. So sabi yan, the eyes of the Lord your God are always upon the Lord. Ito ang dapat mangyari. Hindi pwedeng si Lord nakatingin ng tingin. At kung saan tayo nakatingin, kinakailangan si Lord nakatingin sa iyo at nakatingin ka rin kayo. Amen? Tumingin ka lamang, titingin din ako, magtinginan tayo. Pero isang matanda, si Tatang, naghihingalo na. Tinawag na yung pare para sa extreme unction. Ano yung extreme unction? Extreme unction. Yan po'y talaga para sa healing. Pero dapat, tinatawag ang pare kapag nakakausap pa yung pasyente para makapag-confess. At pag nag-confess siya, ibibigay yung absolution, papahiran ng langis, pwedeng gumaling. Kaya ang ginagawa ng iba, malakas pa yung mama. Huwag mo nga tawagin si pare. Pag malapit ang tumigot-tigot, tawagin yung pare. No? Gano'n na nangyayari. Ito si Tatang, medyo parang naghihingalo na, tinawag na yung pare. Para bigyan ng pagpisal tong pasyente nito. No? Sabi ng pare, Pang! Pwede ba kayo makausap? Nakakausap ko ba yung tatay niyo? Hindi po. Paano makakakumpisal ito? Kaya nakakita pa. O nakakita ko. Tang! Tang! Hindi ka naman madilig. Ang ginagawa pa, ginagawa yung krus. Sa pamamagitan ng simbol, makikipag-usap. Tang! Krus. Kilala niyo po ba siya? Oo! Siya po ang ating tagapagligtas at tagapagtanggol. Siya po ang ating bayani. Siya po ang ating tagapagligtas at tagapagtanggol. O, Tang,
Kung talagang kilala niyo siya, sino siya? Sabi ni tatang, siya si Batar! Ang tingin sa krus, espada ni si Batar. Kapanawa na ba? Nakikinig ka na Si Eng-Eng, di ba? Matatanda, kaya tingin siya. So, ito ang paningin kay Jesus. Amen? Huwag sa tao, huwag sa salapi, huwag sa lahat. Fix our eyes upon the Lord. So, yun ang pinalawang Isaiah. Itong pangatlo, hindi niyo magugustuhan. Pero, mahalagang ipasok sapagkat kumbaga sa text, parang panggulo. Ang contrast. Hindi mo ma-appreciate ang ganda ng puti kapag ka ang background mo puti rin. Pero tumayo ka, nakasuot ka ng puti sa mga background na dark, kitang-kita. Kung si Brother Mike, ang suot niya mga colorful. Kaya kita-kita kahit malayo. Itong pangatlong ito, actually hindi ito kasali sa pangako. Pero nilagay ko para panggulo, para ma-appreciate natin yung binibigyan ko ng diin. Ano yung number 10 yung Brother? The eyes of the Lord our God will no longer be upon you from now on. Yan, gusto mo ba yun? The eyes of the Lord your God will no longer be upon us from now on. Kalabitin na katabi mga kapatid. Kapatid! Gusto mo ba yun? Gusto ba yun? Iiwanan ka ng Panginoon. Bahala ka ng sarili mo. Bahala ka sa sarili. Galit-galit na kayo. Galit na kayo. Masakit po yun, mahirap yun. At nakalagay sa Bible, apart from God, we can do nothing. Anong ibig sabihin nito, itong pangatlong ito? Na mula ngayon, anak, ang aking paningin at pagsubaybay at pangalaga, hindi ko na igagawad at ibibigay sa iyo. Alam kong ayaw natin mangyari yun. Sapagkat ito yung nakakahulugan, no provision from now on. No protection, no miracles, no healing, no answered prayer, no growth, and no hope. Wala nang pag-asa. Walang blessing na darating. Wala ka nang aasahan. Walang answered prayer. Kung may sakit ka, wala nang pagkapagaling. Walang himala. Wala nang paglago. Wala nang pag-asa. Sapagkat iniwan na tayo ng Diyos. Amen. Masakit. Mahirap ito mga kapatid ko. Kaya ayaw natin ito. Sinong gusto ito? Na mula ngayon, hindi na siya babantayan at iingatan ng Panginoon. Sino may gusto? Matino talaga isip natin mga kapatid. Walang may gusto. Amen? Kaya, dahil hindi natin gusto to, ayaw natin tayo po'y i-abandon. Babayaan ng Panginoon at hindi naman niya talaga gagawin yan. So, ito na yung pang-apat, huli, finally. So, if we are deeply convinced that the eyes of the Lord our God are always upon us from the beginning of the year to its end, then what shall be our response? Pero tatanungin ko muna kayo. Talaga bang kumbinsido kayo at paniwala na kayo'y laging binabantayan at iniingatan ng Diyos? Nasa kamay ang kumbinsido at naniniwala. Praise the name of the Lord. Sige, tasin mo. Pangako mo. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Amen. Para pakalanan ng Panginoon. Umaasa kung talagang kumbinsido ka. Naniniwala kung talagang kumbinsido ka. Amen? Now, if we are deeply convinced that the eyes of the Lord our God are always upon us from the beginning of the year to its end, then what shall be our response? Kung talagang naniniwala tayo at kumbinsido na tayo laging binabantayan, iniingatan, sinusubaybayan ng Diyos, ano ang dapat natin maging tugon sa Diyos na ito na laging nangangalaga? Kalungkutan? Reklamo? Takot? Pangamba? Hindi yan ang tamang response. Kung talagang kumbinsido ka na iniingatan ka ng Diyos at hindi ka pinababayaan, walang puwang ang kalungkutan, walang puwang ang takot, walang puwang ang pangamba. Amen? Kaya kung tayo nakakadama ng takot, pangamba, kapag-kapagan, ibig sabihin, hindi ka talagang kumbinsido.
na iniingatan ka ng Diyos. Meron tayong doubt sa Panginoon. At ang doubt sa Diyos ay napakalaking insulto sa Diyos. It's a big insult to God na tayo po'y magduda sa kanyang kakayahan. At kailanman, hindi sumablay ang Diyos sa kanyang pagiging mapagmahal, mapagkalinga, maawain at mapaglinga. Because God is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay hindi nagbabago, kapatid ko. So what must be, or what shall be our response? Kung talaga kumbinsido ka, number one, rejoice always. Amen. Kahit walang pera, oo. Kasi kung magmumukmo ka, wala kang pera, magkakapera ka ba? Hindi ka magkakapera. Amen? At pag ikay malungkot, affected ang katawan mo. Parang ayaw mo nang gumalaw. Parang ayaw mong kumilit, wala kang kaganda-gana. Pero subukan mag-rejoice. Hindi ka nag-rejoice dahil sa may problema ka. Amen? Kahangalan ko yun. Ha? Ang laki ng babayaran mo sa prayer. Hindi. Amen? Hindi yun. Tagalagyan mo na. Hindi ganon. Pakihat. Nagagalak tayo sa gitna ng problema. Kung ano ang problema meron tayo, nagagalak tayo sa gitna ng problema. Meron kang Really? Diyos na pinanghahawakan. Meron tayong Diyos na pinanghahawakan. At meron tayong Diyos na tayo may kumbinsido na kailanman hindi nagkukulang. Diyos na laging sapat. So, kung talagang kumbinsido tayo, na talagang inaalagaan tayo ng Diyos, rejoice in the Lord always. Be joyful always, mga kapatid ko. Walang puwang ang kalungkutan. May problema ka na nga, malulungkot ka pa. Dadali ang buhay natin. Sabi sa kawikaan, ang pagiging malungkutin ay nakakamatay. At ang pagiging masiyahin, nagpapahaba ng buhay. Amen? Kaya rejoice in the Lord, kapatid ko. Amen po ba? At ano pa? What shall be our response aside dun sa rejoice in the Lord always? Kung talaga kung bisido tayo, na tayo pa'y iniingatan ng Panginoon, be filled with thanksgiving and gratitude. Hindi magandang lumalabas sa atin yung mga katagang negative. Amen? Mga reklamo. Kasi sabi nga natin, mga kapatid sa ministry, magtatayo pa tayo ng isang ministry. May healing ministry, mayroong music ministry, pero kung tatayo ngayon, in the aim ministry. Walang ginawa kundi lumaing. Mabuti ka pa, Mare. Ako, yan. Meron ka ba dyan? Sa Diyos tayo lumapit, mga kapatid ko. Amen? Walang reklamo, walang complain. Sa halip, be filled with thanksgiving and gratitude sa pagkakong iisipin natin. Kung iisipin mo mabuti, kapatid ko, ikay pinagpala. Just open your spiritual eyes and you will see that you're blessed na blessed ang alam niya. Kahit wala kang cold cash, wala kang pera sa bulsa, kwentahin mo muna yung malusog na baga, malinaw na mata, malusog na kidney, na hindi kinakailangan i-transplant o hindi kinakailangan i-dialysis. Magkano dialysis? Magkano ang bayad pa sa puso? At meron kang mainam na bituka na wala kang tinatawag na colon cancer. Ha? Wala kang problema sa mga dalamunan mo at sa iyong tenga, pandinig, etc. etc. Ibig sabihin, you're healthy. Kalimutin mo katabi siya, kapatid. Physically. Healthy. Oh, kung healthy tayo, ibig sabihin, kwentahin mo lahat yun. Milyonaryo kayo, kapatid. Amen. Aanhin mo yung sandamakmak na pera. Ngayon, kung kinakailangan mo na magpa-opera, at kinakailangan, hindi ka man o-operahan, kailangan operahan yung tatay natin, asawa natin sa Pilipinas. Tapos yung anak natin, kapiyansahan, nakapatay, pero tayong anak na nabuntis, ng kaaga-aga, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. O ba yung ating anak, kinakailangan i-rehab dahil bag-ating. Ang daming blessing. Nakakaligtaan natin sapagkat nakafocus tayo sa wala sa atin o sa mga bagay na nawawala sa atin. We complain that God does not give us what we want, while we should be thankful that God is not giving us what we deserve. We do not deserve blessing. Sapagkat tayo makasalanan, we fall short of the glory of God. At ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Kaya sa pagiging makasalanan, ang deserve natin punishment. Pero hindi binibigay ng Diyos yung parusa sapagkat maawain siya.
Sa halip, sa kanyang anak ibinigay ang sangkatutak na parusa sa halip na tayo. Kaya ang anak niya naging substitute natin. Siya ang umako ng ating parusa dapat tanggapin. At ngayon, umaani tayo ng biyaya na hindi naman tayo karapat dapat. Ang tawag yan, grasya. Grace, mga kapatid ko. Amen? So be filled with thanksgiving and gratitude, mga kapatid, sapagkat napakaraming pagpapala. Pag lumalabas sa bibig natin yung negative, ano po yan, hindi mo maganda. Hindi yung blessing, pag lumalabas sa bibig natin yung daing, reklamo, complaint, grumbling, whining, hindi ma-attract sa iyo yung blessing. Ang ma-attract mo, mga negative powers. Sakit, karamdaman, mga problema, ayun, kapo-problema, nahulog sa imbornal, nakapilok, nabalian ng ganito. Yun ang ma-attract natin sa pagkakas ng gusto mo sila demonyo. Kamuyan, sabi ng demonyo, nag-iyan sa tayo. Pero sa halip na si Lord ang nasa isip niya, ang nasa isip na lagi problema. Kamu ha? Nakaupo yan, nakikinig na salita ng Panginoon, pero nasa isip niya, saan kaya ba makakautang? Mga problema nasa isip niya. At mamaya matutulog na yan. Sabi ng problema, sabi ni Satanas, nakita mo ito. Kahit tulog na siya, ako pa rin napapanaginipan niya. Mga problema. Sa halip na sino na mapanaginipan, yung mga problema napapanaginipan. At pagising sa umaga, ang aga-aga di pa nagsasamo. Hindi pa nagmumugmog. Ang nasa isip, problema na naman. Ang tambak mo, lalabang ko. Trabaho, gigising ng Monday. O linggo, trabaho na naman. Sa halip na magsaya na may trabaho, trabaho na naman. Pag wala ng trabaho, iiyak-iyak. Wala ka pang alam yan, kahit ano na lang. Amen ba? Kung may trabaho tayo, kahit mahirap, rejoice. Amen. Kapag mahirap yung walang ginagawa. Alam niyo sa bilangguan, mga kapatid ko, yung mga preso nakakulong. Amen? Nabuburyon sila kapag walang gagawin. Kaya para wag sila maburyon, wag ma-depress, para sila malibang, ang dami lang ginagawa na mahirap gawin na hindi mo kayang gawin. Ano yun? Na ipapasok yung barko sa bote. Ano lang, di ba? Kaya mo yun? Paano ginawa ito? Ang tagal gawin nun, isa-isa yung pinapasok. Mahirap, no? Para lang may magawa, para huwag maburyon. Huwag ma-depress. Amen? Kasi napakalaking parusa na wala kang ginagawa. Para lang may magawa, nagagawa na yung mahirap gawin na hindi ating kayang gawin. Di ba siya katuloy? Kaya mo ba yun? Pasok yung barko sa bote. Ginagawa na yun. Hindi ba pinipiyak? Amen? So be filled with thanksgiving. Walang reklamo. Amen? Napakaganda na ikay positive. Amen? Be positive. Walang aayaw. Be positive. Walang aayaw. Mga kapatid, be thankful. May problema, di ba yung kwento ko? O buti man ang masama, Diyos na nakakala. Walang reklamo. Amen? May problema, Lord bahala. Amen? At mga kapatid ko, ano pa? Be filled with love and service for the Lord. Mahal. Magpuspos tayo ng pagmamahal at maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Kung talaga naniniwala tayo po iniingatan ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan ang dapat natin gawin. Response, love, magmahal sa Diyos at kapwa at maglingkod sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng time. Walang taon, walang time. Kaya walang mali yung sinasabing, wala akong time. Sorry, wala akong time. Hindi totoo yan. Lahat tayo may panahon. At ang panahon o time, binibigay yan ng Diyos. At kaya tayo binibigyan ng panahon, hindi naman para gamitin sa paghahanap buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng time para ma-accomplish natin yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin sa mundo. Amen. At dahil we have time to accomplish God's will, ang prayer natin ganito, Lord, may we never die too soon. Di ba siya kapatid? Kapatid? Kapatid! Gusto ko mamatay too soon? Very soon? May we never die too soon. Ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin, Lord, huwag kami mamatay ng batang-bata. Ibig sabihin nun, Lord, huwag kami mamatay na hindi pa tapos ang aming mga misyon. Amen. Sa mundo ito. Lalo sa aming mga anak. Bata pa yung mga anak ko. Amen. Lahat mo na, Lord, siguro maayos ko.
Pag ayos ko ng lahat, magaang mamatay. Ang hirap mamatay pag marami kang atraso at mga pagkukulang. Kasi kung kailan ka nangihina, nagtutiliryo, doon ka nag-iisip ng makamake up, pero ang hirap. Kaya hanggat malakas, hanggat may panahon, hanggat may time, do God's will. Like Christ, pag namatay tayo, sasabihin mo kay Lord, taas no, Lord, it is finished. Mission accomplished. Amen. Tumayo po tayo lahat. Tumayo tayo lahat. Ilagay ang kamay sa ating mga dibdib. Huwag ka makakamba kapatid. Ano bang problema meron ka? Gaano mang kalaki? Huwag mong i-big time ang iyong problema. So, pag maraming tao, mga kapatid ko, are you listening? Maraming tao, ang tawag ko, major of minor. Yung mga minor thing, pinapalaki niya. Mini-major niya. Maliliit na bagay na hindi dapat problemahin, pinoproblema niya pinapalaki. Kaya lalo siyang naghihirap sa pagharap sa problema niya. So, ano dapat gawin ko na dito? Gaano mang kalaki ang ating problema? Gaano mang kabigat ang problema ang ating pinagdadaanan ngayon? Huwag kang mangangamba. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na lagi nakamasid at nagbabantay sa iyo, na hindi tutulog 24 hours a day, ang kanya mga matay nakatuon sa iyo. Kaya ang dapat siguro kapatid, yung mata mo rin, ituon mo sa kanya. Ituon mo sa Panginoon ang iyong mga mata. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan man gagaling ako sa trono, ang tulong na hanap ko sa Diyos magmumula. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwid-tuwid na. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwid-tuwid na. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Kapatid, umaasa ako at umaasa ang Diyos na totoo yung ating sinasabi. Na tayo'y kumbinsido, paniwalang-paniwala na may Diyos na lagi nagbabantay. Lagi nakamasid sa atin 24 hours a day around the clock. Kailanman hindi ka nawawaglit sa mata ng Diyos. Sapagat ang Diyos natin natin hindi natutulog. He never dozes or sleeps. God is always awake to guard you and to protect you as you come and go. Nilikha niya tayo. Kaya tungkulin niya raw na arugain tayo. Hanggang sa tayo'y tumanda at maging mabuti ang ating mga buhay. At ganoon din ang kanyang ginagawa sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Malayo ko sa aking pamilya, malayo ko sa aking mga anak, sa aking mga kapatid. Pero alam ko, may Diyos na nagbabantay, na nangangalaga sa kanila na mas safe sila sa kamay ng Panginoon.
At katulong ni Lord na nagbabantay sa ating pamilya, ang kanyang mga angeles, ang mga anghel de la guardia. Ganon din ang ating Inang Maria na lagi nagpipray sa ating mga mahal sa buhay. Ganon din ang mga all saints in heaven, praying continuously sa ating lahat. Napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang maraming tao hindi ito alintana. They take it for granted. Now I pray that all of us ay magising sa katotohanan at ma-realize at mapag-isip-isip ang katotohanan ito. Na kailanman, hindi ka nag-isa. Lagi mo kasama ang Diyos. Walang yugto sa buhay mo na absent ang Diyos. Walang yugto sa buhay mo na iniwanan ka niya, at walang yugto sa buhay mo na nawala siya. Lagi siya nandoon sa oras ng kasiyahan, sa oras ng kabiguan at kalungkutan ng Dulce kaya ka nakaka-recover. Kaya ka nakaka-move on sapagkat yung grasya, lakas ng Diyos ang dumadaloy sa iyo. Without you, no way. Now you know. So, in response sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na faithful at hindi nagkakamaya, dapat lang, namor lang ngayon, ituon natin lagi ang ating paningin sa Kanya. Huwag nating ililihis, kapatid ko. Always fix our eyes upon the Lord. How? Prayer, going to Mass, reading the Bible, listening the Word of God, attending the gawain. Napakarami. Going to confession, visiting the Blessed Sacrament, be with God there. One-on-one. Napakaraming paraan to always be focused ang ating paningin sa Diyos. Sa mga sandali ito, kapatid ko, ilagay mo naman ang iyong kamay sa iyong ulo. Pumiling ka kay Lord. Kasama na yung ating kahilingan na sulat. At kung meron ka pang gusto hingin kay Lord, maniwala. Ganoon din ang kagalingan ni Gloria Caguimbao, ni Jersen Guillermo, ni Oliver Montante, ni Kurt Riven. We pray for their healing. We pray for God's blessing upon them. Ikaw, kapatid, bago ka bumaba dito, be determined to obtain, to receive God's blessing upon you. Hindi maramot ang Diyos. Kailanman, kapag ang Diyos, Panginoon, may your Spirit, who is within us and in the midst of us, ang siyang kumilos ng may kalakasan by touching each and every one of us. We pray, O God, na ikaw humigo sa amin. Pinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Dami na'y nasasaktan, di pa rin ako makahadlang sa pagtulong. May nagala ka. Wala akong ibang nais, kundi ang makiyahan. Kalwalhatian ko'y maranasang tuwing na kinahawang nabubuhay.
iyong mga matang nakapikit, try to picture the face of Jesus staring at you, nakatingin sa iyo si Lord. Nangungusap ang kanyang mga mata. May bumalang gano'n. Look at Him. Sa iyong mga matang nakapikit, sa iyong imagination, look at Jesus. Look at His eyes, staring at you, lovingly. Lovingly. Hindi kita kinagbibukan, hindi kita pinababayaan. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pagkapagaling, ang kalakasan, ang mga biyayang aking inaasakasa, ang kahilingan namin isinulat at ibinulong, inaakin namin kayo. And thank you, God, for being good to me. Thank you, Lord, for your mercy. Salamat sa lawak ng iyong pangunawa, na kahit ilang beses ako nadapa, iniintindi mo ako. Pinatatawa ng binibigyan ng pagkakataong magsimulan. Thank you so much, Lord. Kaya, Lord, ang natitira kong buhay sa mundo ito, na hindi ko alam kung gaano pa kakaba o kaisi, iaalay ko sa iyo. Bibigyan kita ng time sa buhay ko. Kahit gaano ko ka-busy, maglalaan ako ng time para sa iyo. Sapagkat dapat ko lang tanggapin ito. Matagal ko pong deprived ka ng aking service. But now, mula kong Lord, babahagi na kita ng aking panahon. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa aking mga mahal sa buhay. Kasabihan ako'y malayo sa kanila, hindi mo sila pinababayaan. Lord, thank you sa magbibigay mo ng trabaho. Salamat sa lahat, Panginoon. Napakarami mong dapat ipagpasalamat. Kaya thank you so much. Kapatid, sa mga sandali ito, I want you now to be seated, do it quietly, umupo man ang dahan-dahan. Ipigit mo yung mga mata. At ang pinagpapasalamat sa inyo, just close your eyes. Sa inyong pagtangkilik sa ating mga ganitong gawain. Isama niyo ako sa inyong panalangin, kapatid, at ang ating pong preacher na papalit kay Brother Rod, si Brother Boy Velarde. At ipanalangin niyo rin ang pag-uwi ni Brother Rod sa March 28 sa Pilipinas. At yung aking pong pagpunta sa Kuwait sa araw ng Lunes, this coming Monday. At lagi kayo kasama sa aking panalangin at isama niyo rin ako. At tago ko magpahalang ngayong gabi. Just close your eyes, bow your heads. Ang buhay ko sa iyo lang, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ang pag-ibig mo aking patnubay. Ang salita mo, gabay ng buhay. Dalangin ko'y pakinggan mo, Panginoon. Kahapon ko nang madilim pag-ulit mo. Kita mamahalin paglilingkuran habang ako'y mayroon pa hininga. Ang buhay ko sa iyo lang, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ang pag-ibig mo aking patnubay.
mo, Panginoon. Kahapon ko ng madilim paluin mo. Iibigin kitang mamahalin pagdiling ko lang habang ako'y mayroon pa hininga. Panginoon, ito yung awit dasal para sa aming mga kapatid at sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit.